Nasisiyahan ang Pangulo sa halos 300 mambabatas na bumoto para ibasura ang mga impeachment complaint laban sa kanya. Ayon sa palasyo, patuloy lang si PBBM sa pagsasagawa ng mga programang pang-ekonomiya na mag-aangat sa buhay ng bawat pamilyang Pilipino. Ang mga kaganapan sa Kamara sa Politico Update ni Mavic Trinidad. The impeachment complaints filed against the President, Ferdinand Bongbong R. Marcos Jr. are hereby dismissed. Tiyak nang hindi na mai-impeach si Pangulong Bongbong Marcos Jr. matapos na tuluyang paboran ng karamihan sa mga kongresista ang committee report na nagdi-dismiss sa 2 impeachment complaints laban sa Pangulo. Sa botong 284 bilang mga pabor, 8 ang hindi pabor at 4 ang abstention, tuluyan nang ipapasok na sa archive ang 2 impeachment complaints. Nakasaad sa committee report ng House Committee on Justice na hindi sapat ang mga batayan ng mga reklamo kahit na direktang aligasyon daw ng ilang opisyal ng DPWH ang nagsabi na nagka-kickback umano ang Pangulo. Pagkatapos ng botohan, kanya-kanyang paliwanag ang mga mambabata sa kanilang boto. Ang mga bumoto ng no to dismiss the impeachment complaints ay sina ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino, Kabataan Party List Representative Rene Co, Gabriela Women's Party List Representative Sara Elago, Mamamayang Liberal Party List Leila de Lima, Sagip Party List Representative Paulo Marcoleta, Caloocan City Representative Egay Erice at 2 iba pa na hindi na nagpaliwanag ng kanilang boto. Karamihan sa mga nagpasyang ibasura ang impeachment complaint laban sa Pangulo ay mula sa iba't ibang partido. Sa isang manifestation, sinabi ni Butuan City Representative Jose Joboy Aquino, Secretary General ng Lakas CMD, ang mga aligasyon mula sa pag-aresto sa dating Pangulong Duterte hanggang sa paratang na pagkalulong sa droga ng Pangulo at irregularidad sa budget ay nakabatay lang sa sabi-sabi at hindi beripikado ang mga dokumento. Sa panig naman ni Negros Occidental Representative Javi Benitez ng Partidong Federal ng Pilipinas, ang desisyon ay nagpapatibay sa katatagan at pagpapatuloy ng isang pamahalaang gumagalaw. Sumang-ayon din si Quezon Representative Mark Enverga ng Nationalist People's Coalition at sinabing lubos na sinusuportahan ng kanilang partido ang findings ng House Committee na ibasura ang complaints. Ipinahayag naman ni Manila Representative Rolando Valeriano ng National Unity Party na hindi sapat ang laman ng reklamo para ipagpatuloy sa mas mabigat na proseso ng impeachment. Para naman kay FPJ Panday Bayanihan Representative Brian Paul Lamanzares ng Party List Coalition Foundation Incorporated, ang pagsuporta nila sa ulat ng komite ay hindi nangangahulugang pagtalikod sa pananagutan kundi pagpapakita ng tiwala sa mga independent institution of justice. Para sa Politico Nightly, Mavic Trinidad, Abante.